All I ever... Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Naku, bakit magbibideo ke? Anyways, welcome back to our channel. My name is Mama Mia. Sa mga hindi pa po nakakaalam, yes, ako po yun. And yes, boses ko po ito. Hello po, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa ating tahanan. Naway, nag-e-enjoy kayong tumambay dito. Maraming salamat dahil hindi niyo ako iniiwan at lagi pa rin kayong nandyan, sumusuporta through sickness and in health. Ganon, di ba? Kahit na may sakit tayo, may mga ubo tayo paminsan-minsan, pero hindi nyo pa rin ako iniiwan kahit paminsan-minsan ay hindi tayo nakakapag-upload o nalilate tayo ng upload, ay nandito pa rin kayo umiintindi. Maraming salamat. Lalo na doon sa mga nakapag-subscribe na and syempre nakapag-click ng notification bell and syempre lalo na rin doon sa mga lagi pong sumusuporta sa atin sa pamamagitan ng hindi pagsiskip ng ads. Maraming salamat sa inyong lahat. And andito na tayo sa part 3 ng kwento ni Monique. Pero bago yan, nako, hello muna ako sa mga nagko-comment sa atin. Alcora Okit, hello sa iyo. Jelmar Villaos, maraming salamat. Ayon, Margie Flores, Johnny Lu Lagitaw, maraming salamat sa iyong pakikinig dahil hindi ka pa rin nagsasawa dito sa ating channel. Thank you so much, Johnny Lu. Hi din kay Josephine Moico, maraming salamat. Sabi niya, ang haba ng greetings, pasensya na po. Hi din kay Francis Binoza, hindi ko po asawa si Papa Dudot. Hi kay Arya Himagad, maraming salamat from Pasig. Hi din kay Mary Ann Max, Jocelyn Cortez, maraming thank you sa lagi mong pakikinig at hindi mo pang-iiwan. Lorilyn Kabantak, hello rin kay Nits Pabs, maraming salamat sa iyo. Hi din kay Jay Kadag, maraming salamat. Sabi niya, pagbigyan mo rin ako. O, ayan, pinagbigyan kita. Hi naman kay Roby Ann Estrada, maraming salamat. Jennifer Lingasa, hello rin kay Riza, Evelyn Dono, Chazzy Chai, hi sa'yo. Lizzie Locapa, ayan, magtatampo na naman yan. Rose de los Reyes, sa lahat po ng mga OFWs natin na lagi pong nakaabang sa atin at hindi po tayo iniiwan. Maraming salamat po talaga. Ann Migs, LV Lapot, Diana Diaz, Colasio, hi sa'yo. Julian Ramilo, hi, maraming salamat. Rodilin Terinal, hello. Isabel, listening daw from Kuwait. Hindi kumpleto ang araw niya kung wala tayong upload. Ako, pasensya naman. Anyways, alam kong excited kayo kaya wag na nating patagalin. Eto na po ang part 3 ng ating kwento dahil alam ko naman na grabe, excited na, kaya eto na. Wag na nating patumpik-tumpikin pa. Andito na ang paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. Kahit hindi pumayag si Well sa kagustuhan ko na mag-resign, ay wala talaga siyang nagawa. Kahit hindi niya tinanggap ang resignation ko, ay buo na rin ang desisyon ko. Para sa kapayapaan ng lahat, para sa sarili ko at para na rin sa baby ko, gagawin ko ito. Kinabukasan ay lumarga agad ako papunta sa amin. Nagpalit ako ng cellphone number at nag-deactivate din ako ng lahat ng social media accounts ko, pati na rin ng lahat ng contacts na meron ako sa mga katrabaho ko. Luckily, my parents that time ay wala silang sinabi. Mas na-feel ko na safe ako at ang baby ko dahil lagi akong inaalagaan ng aking pamilya. Wala na rin akong alam tungkol kay Well at wala na rin akong naging balita tungkol sa kanya. Mama Mia, mahirap po ang lumayo sa taong mahal mo. Araw-araw ay para kang pinapatay. Pero iniisip ko na lamang ang kinabukasan ng aking anak. Iniisip ko na lamang na siya ang nandito para sa akin. Siya ang kailanman ay hindi ako iiwanan. Hanggang sa dumating na ang panahon para ako ay manganak.
That time ay grabe talaga ang pagtitiis ko. Halos lahat ng santo ay natawag ko na. Mama Mia, i-emergency CS sana ako ng doktor kasi nga hindi raw nagdadilate ang matres ko. But thank God dahil hindi natuloy ang cesarean section operation ko. Kasi lumabas na rin sa wakas ang anak ko. Buti na lang at nadala pa sa pagdadasal. Yung anak ko, Mama Mia, nung lumabas ay hindi talaga maipagkakailang anak ni Well. Manang-manas sa kanya. Siya lagi ang makikita ko sa tuwing tinititigan ko ang aking anak. Siya lagi ang naiisip ko at wala nang iba pa. Akala ko noon ay anak ko ang magiging daan para makalimutan ko na si Well, pero ito pa pala ang araw-araw minu-minutong magpapaalala sa akin ng tungkol sa kaniyang ama. I gave birth to a healthy baby boy. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa mga magulang ko dahil hindi nila ako iniwanan at nandyan sila palagi para alalayan ako sa pag-aalaga kay baby. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, hanggang sa naging 1 taon na. Birthday na ng anak ko at sinabay ko yun sa kanyang binyag para iisa lang po ang gastos. Hindi kasi kami mayaman kaya naman pinag-ipunan talaga namin ng husto ang panggastos sa first birthday at binyag na rin ng anak ko. Mama Mia, hindi ko talaga makalimutan ang lahat ng ginawa kong pagtatago kay Well ay mababaliwala lang pala sa araw na yun. Inimbita ko ang iba kong mga kamag-anak pati na rin ang pinsan ko na nandoon din sa syudad that time at doon nagtatrabaho. Kinuha ko siya bilang ninang ng anak ko. Pumayag naman siya, Mama Mia, at ang sabi niya, timing daw at dadalhin niya yung boyfriend niya at ipapakilala niya sa akin at sa aming lahat. Pero nagkamali pala ako, Mama Mia. Nagkamali ako sa pagkuha ng pinsan ko dahil ito pala ang makakasira sa 1 taong mahigit ko ng pagtatago kay Well. Actually, magdadalawang taon na akong nagtatago sa kanya nung nakita niya ako. Ang boyfriend kasi na bit-bit ng pinsan ko ay walang iba kundi si Well. Kung magbiro nga naman ang tadhana, ano? Mama Mia, hindi na lang ako nagtanong kung nasaan na yung si Ann, yung ex-girlfriend niyang parang baliw. Mama Mia, na-shock ako pati na rin si Well nung nakita niya ako. But I remain calm for the sake of everyone. Insan, meet my future husband, Well. Well, eto pala ang pinsan kong maganda at ang nanay ng batang magbi-birthday at bibinyagan ngayon. Pakilala ng pinsan ko sa aming dalawa. Mama Mia, huminga muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Hi, nice to meet you, Well. Alagaan mo yung pinsan ko, ha? Insan, nasa na pala yung cute mong anak? Mama Mia, napapamura ako ng paulit-ulit sa utak ko nung nakita ko ang mama ko at nilapitan ito ng pinsan ko. Iniwanan niya kaming dalawa ni Well para kunin niya ang anak ko na inaanak na rin niya. Sino ang papa ng anak mo, Monique? Ako ba? Tanong ni Well sa akin. Hindi ako sumagot, Mama Mia, dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Hanggang sa nagtanong siya ulit. Sagutin mo ang tanong ko. Ako ba ang ama ng anak mo? Pwede ba, Well? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Sabi ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka pala? Bunik, sagutin mo naman ako. Mama Mia, sasagot na sana ako pero dumating bigla yung pinsan ko, bit ang anak ko. Napaka-awkward talaga ng sitwasyon namin nung time na yon. Walang kaalam-alam ang pinsan ko na si Well na kanyang boyfriend ay ang tatay pala ng batang bit niya.
Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat-lahat. Hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ko sasabihin sa kanya na ang boyfriend niya ay ang ama ng anak ko na matagal nang hinahanap ng aming buong angkan. Mama Mia, walang kaalam-alam ang pinsan ko sa mga nangyari sa aming dalawa ni Well noon. Even about my son's father. Nakiusap ako kay Well na kung pwede ay isikreto na lang namin ang lahat sa aming dalawa. Huwag na lang naming sabihin sa iba ang tungkol sa mga nangyari sa amin. Total in the first place, mali naman talaga ang lahat ng nangyari sa una pa lang. I thought talaga na magiging malinaw na ang lahat. I thought na magiging mapayapa na ang takbo ng buhay ko pero hindi. Mama Mia, gustong-gustong malaman ni Well ang side ko kung bakit iniwanan ko siya without even telling him na nabuntis niya ako. Sabi niya handa naman daw siyang panindigan ang dinadala ko kung nalaman lamang niya. Pero sabi ko sa kanya hindi na niya kailangan pang malaman dahil ayoko rin naman talaga ng gulo. Kasi alam ko na marami ang manggugulo sa amin lalo na yung ex-fiancé na niya who turned out to be a liar. Sinungaling pala ang babaeng yun dahil hindi pala totoong buntis siya, Mama Mia. Wala raw natatandaan si Well na may nangyari sa kanilang dalawa. Pero merong isang gabi na nagkasama sila at nag-inuman at nung magising nga si Well ay nasa iisang kwarto na sila at pareho silang walang saplot. Inisip ni Well na doon na buo yung bata na sinasabi niyang pinagbubuntis niya. Pero ang totoo, hindi pala ito buntis dahil wala pala talagang nangyari sa kanila dahil lasing na lasing si Well nung natapos silang mag-inuman. Mama Mia, ginawa lang daw yun ni Ann para magkabalikan silang dalawa. Hindi mo kasi ako binigyan ng pagkakataon na uyusin ang lahat, Monique. Bigla mo na lang akong iniwanan. There's no use for that, Well. Isa pa, masaya na ako ngayon and I think you're happy too. Please, huwag mong saktan ang pinsan ko. Mahal ko ang pinsan ko bilang kapatid ko kaya huwag mong gawin sa kanya yon. Monique, ikaw pa rin. Ikaw pa rin talaga. Akala ko nakalimot na ako sa'yo. Pero hindi pala. Mas lalo lang akong napamahal sa'yo at mas lalo ko lang naramdaman kung gaano ka kahalaga sa akin lalo na nung nalaman kong may anak pala tayong dalawa. Please, gusto kong bumawi sa mga araw na wala ako. Hayaan mo naman akong magpakaama sa anak nating dalawa. Pakiusap niya sa akin. Pero nanindigan ako, Mama Mia. Nanindigan na ako na hindi na niya kailangan pang magpakaama sa baby ko. Sa totoo lang, nung mga panahon na yon ay hindi na ganun katindi ang nararamdaman ko para kay Well. Oo, meron pa rin. Hindi naman basta-basta mawawala yun, pero hindi katulad dati na parang obsessed ako sa kanya. Na parang na-e-excite ako lagi kapag nakikita ko siya. Ganun siguro talaga ang tao, hindi ba, Mama Mia? Kapag matagal na kayong hindi magkikitang dalawa, ay may parte talaga sa inyo na pwede nang kalimutan ng isa't isa. Nanindigan ako sa gusto ko na wag na niya akong guluhin pa, pati na rin ang anak ko. Nagpatuloy ako sa buhay ko with my baby. Maraming salamat na lang talaga sa mga magulang ko dahil lagi nila akong ginaguide at lagi nila akong tinutulungan sa lahat-lahat. Hindi nila ako pinabayaan kahit na naging disappointment ako para sa kanila. Mama Mia, nung mga panahon na yon, ang gusto ko na lang talaga ay maging masaya ang lahat. Maging masaya ako kasama ng anak ko at maging masaya rin si Well kasama ang pinsan ko. Gustong-gusto ko silang maging masaya. Yun ang totoo. Kahit na may nararamdaman pa rin naman ako kay Well, kahit na ang totoo ay mahal ko pa rin naman siya, ay mas gugustuhin kong isakripisyo ang pagmamahal na yon alang-alang sa kapayapaan at kaligayahan ng lahat.
Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ang alam ko ay may plano na silang magpakasal dalawa. At masayang masaya ang lahat, lalo na ang mga magulang ng pinsan ko. Itong pinsan ko na ito kasi, Mama Mia, ay medyo may pagkamanang. May pagkamadre ang datingan, kaya walang ni isa sa amin ang naniniwala na magkakaroon pa siya ng asawa. Ang akala ng lahat ay magmamadre nga ito o di kaya naman ay tatandang dalaga dahil wala talagang lalaking nakakakuha ng kanyang atensyon. At naging masaya ako nung sa wakas ay nakakita rin siya ng lalaking kanyang mamahalin. Kahit pa na pareho kami ng lalaking minamahal. Mas nangingibabaw pa rin sa puso ko ang kasiyahan ko para sa kanilang dalawa. Mama Mia, tumupad naman si Well sa wishes ko. Pumayag naman siya na hindi na lang kami guluhin ng anak namin. Lagi niya akong sinasabihan na kung pwede ay susuportahan na lang daw niya ng palihim. Hindi na rin ako umaangal pa sa tuwing may binibigay siya sa baby bilang kanyang pagiging ninong raw kasi ninang nga ng anak ko ang pinsan ko na fiancé niya. Hanggang sa pumunta ng mga magulang at mga pamilya ni Well dun sa bahay ng pinsan ko at sila po ay namanhikan na. A week after ng kanilang engagement dalawa. Mama Mia, akala ko ay tuloy-tuloy na ang kasiyahan ng lahat. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang tahimik naming buhay pero hindi pa rin pala. Bakit kaya ganun ano? Kung kailan masaya na ang lahat, kung kailan tanggap ko na ang buong katotohanan, kung kailan tanggap ko na kailanman ay hindi magiging sakin si Well, ay dumating pa talaga ang isang napakalaking problema. Isang araw, hindi ko inaasahan ay bigla na lang dumating ang pinsan ko sa bahay namin. Nung makita ko siya ay klarong-klaro sa kanyang mukha at mga mata na galing siya sa sobrang pag-iyak dahil magang-maga ang dalawa niyang mga mata. Insan, anong nangyari? Anong problema? Salubong ko pa sa kanya. May gusto sana akong malaman, pinsan. Sana sabihin mo sa akin ang totoo dahil masakit na masakit to para sa akin. Kinabahan na ako bigla nung sabihin niya sa akin ang mga bagay na yon. Ano yon, pinsan? Ngayon ko pa nalaman ng katotohanan. Si Well pala ang anak. Ang ama ng anak mo? Sa iba ko pa talaga nalaman? Mama Mia, para akong binuhusan ng malamig na tubig nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung paano magre-react. Gusto ko na lang mahimatay noon sa kinatatayuan ko. Anong nangyari? Bakit nalaman ng pinsan ko? Sinabi ba ni Well sa pinsan ko ang totoo? Sinabi ba ni Well sa'yo? Sinabi ba ni Well sa'yo? Kung sino ang inanakan niya? Sinabi ba niya? Mama Mia, sabi ng pinsan ko ay hindi. Pero sabi niya pinilit daw niya si Well. Pinilit ng paulit-ulit. Hindi daw ito umamin sa kanya. Ayaw daw aminin ni Well ang totoo. Pero Mama Mia, nagdududa na siya. Nagdududa na siya dahil nakita niya ang anak ko at ang baby pictures ni Well. Ano ka ba naman, pinsan? Hindi ako yun. Pero totoong may inanakan siyang ibang babae. May inanakan siyang ibang babae, pinsan. Buti na lang at naniwala sa akin ang pinsan ko nung panahon na yon nung dinenay ko ang katotohanan tungkol sa pagkakaroon namin ng anak ni Well. Insan, nanggugulo ba sa inyo yung babae? Sorry Sorry kung nagtatanong ako ng mga bagay na ganito. Pero ang totoo sa isip-isip ko ay nagsusorry ako sa kanya dahil hindi ko maamin sa kanya ang katotohanan. Hindi naman nanggugulo yung babae.
Pero may nagsabi kasi sa akin na may anak daw sa ibang babae si Well. Inamin naman niya na may anak siya pero hindi niya inamin kung sino. Kaya sorry pinsan kung pinagdudahan ko kayo ng baby mo. Kasi masakit lang sa akin na malaman ng lahat kung kailan ang lapit-lapit na ng kasal naming dalawa. Sabi niya sa akin. Mama Mia, buti na lang talaga at naniwala sa akin ang pinsan ko. Natakot pa ako nung panahon na yun na baka nalaman na niya talaga ang totoo. Pagbibintang lang din pala dahil ang sabi niya baka raw ayaw aminin ni Well dahil kilala niya yung babae. Nung una kasing nakita niya ang anak ko ay may pagkakahawig na raw ito kay Well. Pero sinabi ko sa kanya gano'n naman talaga ang mga baby, maraming kahawig. Buti na lang at naniwala siya. Pagkatapos naming mag-usap ng pinsan ko ay nakaramdam ako ng guilt. Mama Mia, alam kong mas lalo siyang masasaktan kapag makumpirma niya ang katotohanan. Na ang inanakan ni Well ay walang iba kundi ako. Ang pinsan niyang tinuring pa niyang best friend. Mama Mia, humanap ako ng lakas ng loob para harapin si Well. Gusto kong i-confront siya kung bakit kailangan pa niyang aminin sa pinsan ko na may anak siya sa ibang babae. A week after naming mag-usap ng pinsan ko ay humanap talaga ako ng paraan para makontak ko si Well. Nakipagkita ako sa kanya. Isang bagay na sana hindi ko na lang ginawa dahil imbis na makatulong ay mas lalo pang nagpalala ito ng aking problema. Magkita tayong dalawa, Well. Saan naman? Ikaw, saan mo gustong magkita tayo? Basta need nating mag-usap, ASAP. Okay, titext kita kung saan tayo magkikita. See you, Monique. At yun nga, nagkita kami ni Well, Mama Mia. And coincidentally, ay nandun din pala sa lugar kung saan kami magkikita yung pinsan ko that time. Mama Mia, nung magkita kami ay agad akong sinalubong ni Well at yayakapin niya sana ako pero umiwas ako. Straight to the point na akong makikipag-usap sa Well. Please lang, wag mo nang guluhin ang lahat. Tahimik na tayong lahat eh. May kapayapaan na tayong lahat tapos ikakasal ka na sa pinsan ko kaya please lang kung pwede lang. Huwag ka nang gumawa pa ng eksena para magulo ang mga bagay-bagay. Monique, ayokong malaman ng iba o malaman ng pinsan mo mula sa iba ang tungkol sa ating dalawa, ang tungkol sa anak natin. Well, walang ibang nakakaalam kung sino ang tunay na ama ng anak ko kundi ikaw lang. Kaya please lang, wag mo nang guluhin ang lahat. Wag mo nang ipagsabi sa iba, lalong-lalo na sa pinsan ko ang katotohanan. Pero Monique, hindi ko kayang manahimik na lang. Please, Well, wag mo nang ipilit ang gusto mo. Mama Mia, tatayo na sana ako nung mga panahon na yon para tuluyan na siyang iwanan pero napigilan ako ni Well. Hinawakan niya ako at tumayo siya at saka niyakap niya ako. Hindi namin namalayan, Mama Mia, na may mga mata na palang nakamasid sa aming dalawa. Mga matang pag-aari ng pinsan ko. Napakalaking revelasyon at gulo ang nangyari nung panahon na yon. Mama Mia, buti na lang talaga at hindi ako kinumpronta ng pinsan ko dun sa restaurant kung saan kami nagkitang dalawa ni Well. Buti na lang at hindi naman po iskandalosa ang pinsan ko. Nagulat na lang ako, Mama Mia, nung pag-uwi ko ng bahay ay nakasunod pala ang pinsan ko sa akin. Monique, sigaw niya. Insan, napasyal ka ata. Pero nung makita ko ang mukha niya na punong-puno ng galit ay kinabahan ako. Sabihin mo nga ang totoo sa akin, Monique. Sino ba talaga ang papa ng anak mo? Shock na shock ako noon sa kanyang mga tanong. Alam mo naman na pinsan, 'di ba?
Kasamahan ko sa trabaho nung una, tapos kasal na siya sa iba. Mama Mia, hindi ako handa nung biglang lumatay sa mukha ko ang kaniyang palad, Mama Mia. Hindi ko na namalayan na sinampal na pala ako ng pinsan ko. Nandun pa nung mga panahon na yon ang mama at papa ko, kaya nagulat silang dalawa sa kanilang nasaksihan at nagtanong kung napano kami at anong pinag-aawayan namin. Pero hindi sinagot ng pinsan ko ang mga magulang ko. Ilang beses akong nagtanong sa iyo, Monique. I even set aside my doubt sa tuwing hawak ni Well yung baby mo. Never ko talagang inisip na totoo pala ang hinala ko dati pa. Na siya ang ama ng anak mo. Akala ko talaga hindi mo magagawang magsinungaling sa akin. Insan, tito, tita, gusto niyo bang malaman ang totoo? Baling niya sa mga magulang ko, Mama Mia, na galit na talaga ang boses niya nung mga panahon na yon. Please, pinsan, pag-usapan natin to. Kung hindi ko pa kayo nakitang dalawa dun sa restaurant kanina, hindi ko pa talaga malalaman ang totoo. Anong totoo ang pinagsasasabi mo? Tanong ng papa ko. Monique, baling naman sa akin ng mama ko. Ang magaling niyong anak na si Monique. Nakikiusap ako noon, Mama Mia, na wag nang ituloy ng pinsan ko ang mga sasabihin niya sa mga magulang ko. Wag mo akong tawaging pinsan dahil wala akong pinsan na traidor at sinungaling. Ano ba talaga ang totoo? Sigaw ng mama ko. Ang ama ng anak ni Monique ay walang iba kundi si Well. Oo, si Well na boyfriend ko. Si Well na mapapangasawa ko. Mama Mia, nung binaling ko ang tingin ko sa mga magulang ko ay kitang-kita ko ang paggagulat sa kanilang mga mata. Hindi ko alam kung paano ako mag-e-explain sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang buong katotohanan. Kung hindi ko pa talaga pinilit si Well na sabihin sa akin ang totoo kung bakit kayo nagkitang dalawa, hindi ko pa malalaman ang katotohanan, Monique. Insan, yung sa amin ni Well, ang tagal na nun. Hindi ka pa dumarating sa buhay niya. Ang tagal o ngayon, Monique, the point is, may past kayong dalawa. And ang worst, may anak kayong dalawa. The point is, hindi niyo sinabi sa akin ang totoo. Pinagmukha niyo kong tanga. Ito ang tatandaan mo, Monique. Abot hanggang langit ang galit ko sa'yo at kailanman ay hinding-hindi kita mapapatawad. At sinampal niya pa ulit ako, Mama Mia. Pagkatapos naming mag-usap at pagkatapos ng naging pag-e-eskandalo niya sa bahay namin, ay umalis na ang pinsan ko. Ako naman ay hinarap na ang galit ng mga magulang ko sa akin na laging nagtatanong kung bakit ko raw nagawa iyon sa pinsan ko at sa kanila ng mga magulang ko. Bakit ko raw itinago ang katotohanan? Ang laki ng eskandalo noon sa buong pamilya namin, Mama Mia, dahil sinabi ng pinsan ko dun sa kaniyang mga magulang ang totoo. At ang mga magulang naman niya ay pinagsasasabi sa lahat ng mga relatives namin ang buong katotohanan. Mama Mia, alam kong wala akong karapatang magalit sa pinsan ko. Alam kong nasaktan ko siya at karapatan niya na sabihin sa kung sino man ang buong katotohanan. A week after ay nalaman ko na wala na palang kasal na matutuloy. Dahil hindi na itutuloy ng pinsan ko ang kasal nilang dalawa ni Well. Mas lalo akong nag-guilty nung mga panahon na yon, Mama Mia. Ang pinsan ko na minsan lang kung magmahal. Ang pinsan ko na minsan lang kung makahanap ng lalaking mamahalin ay hindi matutuloy ang kasal ng dahil sa akin. Gustong-gusto kong humingi ng paumanhin at tawad sa pinsan ko pero blinak niya ako sa lahat ng social media accounts niya.
Pati yung cellphone number niya ay hindi ko na makontak. Lumipat din siya ng tirahan, Mama Mia, at hindi na siya doon sa kaniyang apartment sa city nakatira. Umalis siya doon at walang ibang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Alam kong alam ng mga magulang niya pero ayaw nilang sabihin sa akin dahil maging sila ay galit na galit sa akin. Sila po kasi ang mas natuwa nung nalaman nilang magpapakasal na ang pinsan ko. Pero nagalit sila dahil sa akin ay hindi na matutuloy ang kasal na yon. Noong mga panahon din na yon ay wala rin akong balita kung nasaan si Well. Mama Mia, down na down ako nung time na yon. Para sa akin, ako talagang may kasalanan ng lahat. Para sa akin ay may sumpa akong daladala sa mga tao sa paligid ko na hindi ko sila mabigyan-bigyan ng katahimikan at kapayapaan. Mama Mia, isang bagay po ang mas lalong nagpagulo at nagpahirap ng sitwasyon ko. Isang gabi, Mama Mia, ay nakatanggap ako ng isang napakasamang balita. Masamang balita ang natanggap ko. Mas lalo pa itong nagpadurog ng puso ko. Mas lalo itong pumatay ng mundo ko. Sa lahat ng pwedeng maging masamang balita sa buong mundo, Mama Mia, ay nalaman ko na nadisgrasya pala ang pinsan ko at si Well. Involved sila sa isang car accident, Mama Mia, at pareho po silang dead on arrival sa hospital. Nung time na yon, Mama Mia, ang sabi sa akin ay naging okay pala sila ulit dalawa. Nag-usap pala sila ulit at nakapagdesisyon na ipagpatuloy nila ang kanilang kasal dalawa. Papunta na sana sila sa probinsya para ipaalam sa mga magulang ng pinsan ko at sa lahat ng mga relatives namin tungkol sa kanilang naging desisyon. Kasi humingi raw ng tawad sa pinsan ko si Well nung time na yon. Hindi raw tumigil si Well hanggat hindi siya napapatawad ng pinsan ko. At nung pinatawad nga na siya ng pinsan ko, ay doon na nila napag-usapan na itutuloy ang kanilang pag-iisang dibdib. At kaya nga sila bumiyahe ng pagkalayo-layo para sabihin sa aming mga kamag-anakan ang tungkol sa kanilang pagpapakasal. Para rin daw sabihin, Mama Mia, na napatawad na rin ako ng pinsan ko. Kasi in-explain sa kanya ni Well ang lahat-lahat. At ang sabi nga nila ay nalaman na raw ng pinsan ko na wala naman talaga akong kasalanan. Na pinotektahan ko lang ang kanilang relasyon kaya hindi ko sinabi ang totoo. Pero bakit ganon maglaro ang tadhana? Kung kailan magiging mapayapa na sana ang lahat. Kung kailan magiging okay na sana ang lahat, Mama Mia, ay dun ko pa nalaman na nadisgrasya pala silang dalawa. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa pinsan ko sa lahat-lahat ng kasalanan ko. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay daladala ko pa rin ng sakit. Pero ang sakit ng lahat ng pinagdaanan ko, Mama Mia, ay ang tanging rason kung bakit ako masaya ngayon. Nung nalaman ko ang tungkol sa naging disgrasya nila, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Dumiretso na agad ako sa ospital kung nasaan sina tito at tita. Umiiyak sila sa may morgue, Mama Mia. And there, nakita ko ang pinsan ko. Nakahiga. Wala nang buhay at katabi niya rin si Well. Grabe ang iyak ko nung time na yon, Mama Mia. Grabe ang iyak ko. Dahil kung hindi siguro dahil sa akin, kung hindi siguro dahil sa napuspon ang kasal nila, ay hindi sila madedesgrasya. Ako, Mama Mia, yung iyak ko noon ay may halo ng panghihinayang. Panghihinayang at pagsisisi sa lahat ng mga ginawa ko. Kung sana sa una pa lang ay sinabi ko na ang katotohanan,
Kung sana sa una pa lang ay nagpakatotoo na ako sa lahat ng tao, ay hindi na sana ito nangyari pa sa kanilang dalawa. Nangihinayang din ako na ngayon lang ako magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa kanilang dalawa. Lalo na sa pinsan ko kung kailan huli na ang lahat, kung kailan hindi na nila ako maririnig. Insan, sorry, patawarin mo ko sa lahat. Alam kong pinapatawad mo na ako pero hihingi pa rin ako sa iyo ng tawad. Sorry talaga. Sorry kung ako ang dahilan kung bakit nangyari sa iyo to ang mga bagay na ganito. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung napuspon ang kasal mo ng dahil sa akin. Kung hindi sana nangyari yun, ay hindi siguro kayo na disgrasya ngayon. Grabe ang iyak ko noon, Mama Mia. Yung iyak na parang wala ng bukas. Yung iyak na parang hindi na talaga makahinga. Wala nang manlalambing sa akin. Wala nang pinsan ko na lagi akong nilalambing. Na lagi akong kinukulit at basta-basta na lang pumupunta sa bahay. Basta-basta na lang ako dadalawin at magdadala ng kung ano-anong mga pagkain at inumin para makipag-bonding sa akin. Ang pinsan kong tinuring ako na parang best friend. Wala na. Bakit ba niya ako iniwan ng ganun-ganun lang? Paano na ang anak ko? Ang anak ko na siya pa ang paboritong ninang at tita nito. Mama Mia, nung mga panahon na yon, pakiramdam ko ay hindi ko kakayanin ang sakit ng dibdib na aking naramdaman. Hanggang sa tinignan ko si Well at kinausap ko rin siya dahil umalis na nung mga panahon na yon ang mga magulang ng pinsan ko dahil inasikaso ng mga ito ang mga papeles tungkol sa kanyang pagkamatay. Salamat, Well. Salamat dahil hanggang sa huli ay sinamahan mo pa rin ang pinsan ko. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko at mamahalin ko ng sobra-sobra ang anak nating dalawa. Sorry ha. Sorry kung hindi kita nabigyan ng chance para magpakaama sa anak mo. Sorry, Well. Patawarin mo ko. Bantayan mo sana lagi ang anak nating dalawa. Mama Mia, matapos kong umiyak ng todo sa ospital, ay umuwi na rin sa bahay sina tito at tita. Dun din muna ako umuwi dahil dun inilagak ang mga labi nilang dalawa. Magkasama silang ibinurol at pumayag din naman ng pamilya ni Well na sa bahay ng tito-tita ko gagawin ang burol ni Well. Dahil ang sabi nila, total naman daw ay ikakasal na ang dalawa, ay hindi na lang daw sila paghihiwalayin pa kahit sa burol. The whole duration ng burol, Mama Mia, ay lagi akong nasa harapan ng pinsan ko. Wala akong halos pahinga nung mga time na yon at iyak lang ako ng iyak dahil sa sobrang panghihinayang at sobrang pagsisisi. Mabuti na lang talaga at nandun ang mama at papa ko. Pati na rin ang tito at tita ko para mapagaan ang nararamdaman ko. Ang tito at tita ko rin kasi, Mama Mia, ang nagsabi sa akin na pinapatawad na raw ako ng pinsan ko. Na bago mangyari ang disgrasya nila ay nakapag-usap pa raw sila. At dun nga sinabi ng pinsan ko ang desisyon nila na ipagpatuloy ang kasal at na pinapatawad na nila ako at na pinapayagan na niya si Well na magpakaama sa anak naming dalawa. Mama Mia, grabe ang iyak ko noon. Grabe ang iyak ko. One time, Mama Mia, maniwala man kayo't sa hindi, habang binabantayan ko ang burol ng pinsan ko at ni Well, ay hindi ko na namamalayan na nakatulog na pala ako sa may silya. I don't know kung talagang panaginip ba yun o kung totoo ba yun o kung guni-guni ko lang yun. Pero nakita ko ang pinsan ko. Nakita kong tumatawa siya at kasama niya si Well at nag-uusap silang dalawa. Pagkatapos nakita niya ako at nilapitan niya ako at saka kinausap. Monique, patawarin mo ako sa lahat ng mga masasamang nasabi ko sa iyo, ha? Huwag kang mag-alala. Napatawad na kita. Mahal na mahal kita bilang kapatid ko.
Alam mo naman na wala akong kapatid, di ba? Sa lahat ng ating mga pinsan, ikaw talaga ang favorite kong pinsan. Ipagpatuloy mo ang buhay mo. Alagaan mo ang anak mo ha. At sabihin mo sa kanya na mahal siya ng tita niya. Mama Mia, bigla na lang siyang nawala at nung iminulat ko ang mga mata ko, ay napagtanto kong panaginip lang siguro ang lahat. Pero sa panaginip na yon ay parang totoong totoo dahil nung kapain ko ang mga mata ko ay basang-basa ito ng luha ko. Grabe ang naging iyak ko noon. Hindi ko alam kung closure yon o kung talagang ginagawa lang yon ng isipan ko para wag na akong masyado pang mag-guilty tungkol sa pagkamatay nilang dalawa. Dumating ang araw ng libing ng pinsan ko at ni Well. Doon mas lalong sumakit ang nararamdaman ko. Hindi pa ako ready noon na ihatid sila sa kanilang huling hantungan. Lalo pa ang pinsan ko, Mama Mia. Hindi pa ako ready na hindi ko na siya makikita pa ulit. Galing sa bahay nila hanggang sa sementeryo ay walang tigil sa pagtulo ang luha sa mga mata ko. Buti na lang talaga, Mama Mia, at nandun ang mga mama at papa ko at sila ang nag-aalaga sa anak ko. Hindi rin nila ako iniwanan at lagi silang nasa tabi ko. Mama Mia, nung nasa sementeryo na kami, binuksan na ang kabaong nilang dalawa para sa last farewell. Doon ko na huling nakita ang mukha ng pinsan ko at ni Well. Mas lalo akong nalungkot. Mas lalong sumikip ang dibdib ko dahil sa totoo lang, yung pinsan ko na yun ay itinuring ko na best friend at kapatid ko. Alam kong tinuring din niya akong kapatid dahil kahit kailan, mula nung bata kami ay hindi talaga kami naging magkaaway dalawa. Nag-away lang kami ng dahil kay Well. Yun ang pinaka-down na punto ng buhay ko. Niyakap ako ng aking mga magulang pati na rin ng iba kong mga pinsan. Hindi ko rin napigilan ang libing nilang dalawa. Ako nun, Mama Mia, ay parang ako talaga ang mas apektado sa pagkamatay nilang dalawa lalo na sa pinsan ko. Natakot pa noon ang mga relatives ko dahil baka raw mabinat ako kasi nga 1 taon mahigit pa lang mula nung nanganak ako. Ginawa nila ang lahat, lalo na ang pamilya ko, para mag-enjoy ako sa buhay. 3 weeks siguro ang lumipas, Mama Mia, bago unti-unti kong natanggap ang pagkawala ng pinsan ko at ni Well. Nang biglang may bumisita sa amin, Mama Mia. Walang iba kundi ang mama at papa ni Well, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Gusto raw nilang makita ang kanilang apo na anak ni Well. Masayang masaya sila, Mama Mia, dahil nung makita nila ang anak ko, feeling nila ay parang hindi daw nawala si Well dahil yung anak ko ay kamukhang-kamukha ni Well, pati mannerism ay nakuha niya. Mama Mia, na-shock din ako nung binigay nila sa akin ang savings ni Well at pati na ang iba pang mana ni Well na mula sa kanyang mga magulang para raw sa future ng anak ko. Bago raw maaksidente si Well, Mama Mia, ay may ginawa na raw siyang savings para sa anak naming dalawa. Kaya pala inayos na niya ang lahat dahil yun na pala ang indikasyon na mawawala na siya dito sa mundo. Mama Mia, hindi ko alam pero sa huling pagkakataon ay napaka-responsableng ama pa rin ni Well. Kaya sinabihan ko ang mga magulang niya pati na rin ang buong pamilya niya na hindi ko ipagkakait sa kanilang anak ko. Para kahit papaano ay mabawas-bawasan ang sakit na kanilang naramdaman dahil sa pagkawala ni Well ay pwede nilang dalawin anytime ang anak ko. 3 months mula nung mawala si Well at ang pinsan ko, Mama Mia, ay walang araw na hindi ako pumupunta dun sa libingan nila. Halos araw-araw akong bumibisita at araw-araw akong umiiyak. Dahil kahit na medyo tanggap ko na ay hindi pa rin mawala-wala yung sakit sa dibdib ko dulot ng kanilang biglaang pagkamatay. One time, Mama Mia, ay nagulat na lang ako nung dumating ako
Dun sa puntod ni Well ay nandoon ang isang lalaking nakaupo tapos may bitbit pang bulaklak. Paglapit ko sa kanya ay nagkatinginan kaming dalawa. Dun ko napansin na ang puntod pala ng pinsan ko ang iniiyakan niya. Sorry sir, pero pwedeng magtanong? Kilala mo ba ang pinsan ko? Kasi umiiyak ka at ngayon pa lang kita nakita dito. Dun sa burol at libing ay wala ka naman. Mama Mia, tumayo yung lalaki. Pagkatapos ay pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata at nagpakilala siya sa akin. Iniabot niya ang kamay niya sa akin at sabi niyang siya raw si Richard. Kaibigan ako ng pinsan mo. Nung malaman ko ang nangyari sa kanya a month ago, ay umuwi ako from Canada. Kaya pala ngayon lang ako o ngayon lang kita nakita dito. You must be Monique? Tanong niya. Bakit mo ako kilala? Pagtataka ko rin. It may sound a little bit cringe o baka hindi ka maniwala. Pero last night, napanaginipan ko ang pinsan mo. Tapos, para akong nagka-interes dun sa mga sinabi niya Mama Mia. Actually, ako din naman ay halos gabi-gabi ko kung mapanginaginipan ang pinsan ko. Pero hindi ko kailanman napanaginipan si Well. Tanging ang pinsan ko lang. Dun sa panaginip ko, nakita rin kita. Nakatayo siya sa likuran mo. Tapos parang pinakilala niya tayo sa isa't isa. Sabi niya sa akin. Dun tumayo ang lahat ng balahibo ko Mama Mia kahit na wala namang hangin that time. From that day Mama Mia, lagi na lang pong pinagtatagpo ang landas naming dalawa ni Richard. Every time na pumupunta kami ng anak ko sa SM para paglaruin ko yung bata dun sa may palaruan ng mga bata ay lagi kong nakikita si Richard. Isang araw ay nagkatagpo talaga ang landas namin dahil nagkasalubong kami. Richard? Hi! Sabi ko. Monique! Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Well, bumibili ng mga dadalhin ko pabalik sa Canada. Babalik ka pala ng Canada? Oo plano kong magstay for good na doon. Anak mo? Tanong niya habang tinitignan ng anak ko. Yup, anak ko. 2 years old naman ang anak ko that time Mama Mia at matabil na talaga ang dila. Hi! San kayo pupunta? Tanong niya sa anak ko. Sa Jollibee, kakain. Pwede ba akong sumama? Ako nang sumagot na oo. At pumunta kami sa Jollibee Mama Mia. Ewan ko kung anong nakain ng anak ko at bigla na lang nagpakarga kay Richard nung naglalakad kami papuntang Jollibee. Kung iisipin mo ay para kaming happy family that time. Si Richard na ang nag-order para sa aming tatlo at siya na rin ang nagbayad. Nahiya tuloy ako Mama Mia pero sabi niya okay daw yun dahil friends naman daw kami. Pagkatapos naming kumain ay sumama pa siya sa amin na magliwaliw sa buong SM at karga-karga pa rin niya ang anak ko. Nung pumunta na kami sa Tom's World Mama Mia, ang anak ko naman ay ang saya-saya. At nakita ko rin sa mukha ni Richard na ang saya-saya din niya. Mga 6 PM na nung mag-aya na akong umuwi. Pero si Richard Mama Mia nag-insist siya na ihahatid na raw niya kami dahil baka gabihin pa kami sa biyahe papunta sa amin. Ni okay na lang ako kasi alam kong mas magiging convenient yun para sa anak ko. Pagdating namin ay inihatid ko agad sa bahay ang anak ko at binalikan ko si Richard na nag-aantay sa loob ng kanyang sasakyan. Alam mo, malaki ng utang ko sa'yo, sabi ko. Don't mention it. Nope. Pwede bang humingi ng kahit na anong kapalit? O humingi ka ng kahit na anong kapalit dun sa mga utang ko sa'yo?
Okay, sige. How about your phone number? Tanong niya. Ha? Sabi ko, hihingin ko ang phone number mo kung ayos lang. Mama Mia, binigay ko ang cellphone number ko sa kanya. Ang hindi ko alam ay yun na pala ang simula ng masasayang araw naming dalawa. Sabi nga nila, there's always a rainbow after the rain. Kasi mula nung dumating si Richard sa buhay ko, ay parang unti-unti ko nang nakakalimutan ang lahat ng sakit ng mga pinagdaanan ko. We became friends, texts, calls, chat, until na umuwi na siya pabalik ng Canada. Hindi pa rin naputol ang communications naming dalawa. Paminsan-minsan nagvi-video call kami. Lagi din niyang hinahanap ang anak ko at ang anak ko naman ay laging hinahanap ang Tito Richard niya. Pagkalipas ng 3 buwan ng consistent kaming dalawa ng pagiging mag-video callmate at chatmate ay nag-confess na rin si Richard ng feelings niya sa akin. Sabi niya, Mama Mia, baka raw ang pinsan ko ang gumawa ng paraan para magkakilala kaming dalawa. Mama Mia, isang araw ay nag-video call kami nung bigla niyang malambing na tinawag ang pangalan ko. Monique? Gusto kita, Monique. Ako nung mga panahon na yun ay medyo na-shock ako dahil pakiramdam ko ay masyadong mabilis ang lahat. No, Monique, for real. Gusto talaga kita. Pero hindi kita pipilitin kung kailan mo ako magugustuhan. Aantayin ko na darating ang araw na yon. Darating ang araw na magiging handa ka rin. Nako, baka mapagod ka sa kakaintay. Sabi ko. Kung mapagod, di magpapahinga. Basin, baka talaga yun ang way ng pinsan mo. Baka yun ang way ng pinsan mo para ipakilala tayo sa isa't isa. Mama Mia, sa mga sinabi ni Richard sa akin ay hindi ko na rin maiwasang isipin na baka nga pinsan ko ang gumawa ng paraan para magkakilala kami. Baka nga si Richard ang destiny ko. Mama Mia, nung mga time na yon ay pinupuntahan ko pa rin ang puntod ng pinsan ko. Kinakausap ko siya. Tinatanong ko siya tungkol kay Richard. Tinatanong ko ang mga bagay-bagay na dati ay nagpapagulo lang sa isipan ko. Hanggang sa humingi ako ng sign, Mama Mia. Humingi ako ng sign kung talaga bang kami ang itinadhana ni Richard sa isa't isa. Akala ko ay walang sign na ibibigay sa akin ng pinsan ko, pero nagkamali ako. Dahil sa loob ng halos 3 buwan ay hindi na ako nanaginip sa kanya. Pero isang gabi ay bigla na lang niya akong dinalaw sa panaginip ko. At sa panaginip ko, Mama Mia, ay ngumiti siya sa akin at tumango-tango. Ako naman ay hinahabol-habol ko siya pero hindi ko siya maabutan. Lagi ko lang isinisigaw noon ang pangalan niya. Noong magising ako, Mama Mia, ay sakto naman na tumatawag si Richard sa video call. Kaya dun ko naisip, eto na kaya ang sign na sinabi sa akin ng pinsan ko. Anong nangyari, Monique? Bakit parang umiiyak ka yata? Tanong niya nung sagutin ko ang tawag niya. Wala, Chard. Okay lang ako. Alam mo, gusto kong puntahan kita dyan para yakapin kita. Pero kaso ang layo-layo ko mula sa'yo. Okay lang yan, huwag kang mag-alala. Ayos lang talaga ako. Richard? Yes, Monique? I love you. Hindi nakasagot si Richard, Mama Mia. Kaya nga inulit ko sa kanya ang sinabi ko. Sabi ko, I love you. Totoo, Monique? Which means, oo, sinasagot na kita, Richard. Tayo na. Mama Mia, nung panahon na yon ay hindi ko talaga in-expect na tatayo siya at magtatalon-talon sa tuwa. Sabi niya wala na raw bawian yon. Mama Mia,
Napaiyak ako nung biglang maglahad ng feeling si Richard sa akin at nangako siya na aalagaan niya ako at magiging mabuti siyang ama ng anak ko kahit hindi pa sa kanya yon. Ituturing niya raw na parang anak niya ang anak ko. Ako naman ay wala nang masasaya pa sa akin knowing na mahal ako ni Richard pati na rin ang anak ko. There's no such things than knowing that he loves me. He loves my son more than anything. Yun ang magpapasaya sa isang ina, Mama Mia. Yun ang magpapasaya sa isang single mom na may isang lalaking tatanggap sa kanya pati na rin sa anak niya. Mama Mia, kahit na long distance ang relationship naming dalawa ni Richard ay naging matibay naman ito. Naging maganda naman ang samahan naming dalawa. 6 months after naging kami ni Richard, and it was the happiest moments of my life. Kahit na nasa labas siya ay consistent pa rin ang pagiging boyfriend niya and stepdad sa anak ko. Every month sa rin naming dalawa, Mama Mia, ay magugulat na lang ako na may mga pa-deliver na flowers at kung ano-ano pang mga regalo. Alam ng kanyang pamilya at ng pamilya ko rin ang tungkol sa relasyon naming dalawa. At napakaswerte ko, Mama Mia, dahil mahal din ng mga magulang ni Richard pati na ng mga kapatid niya ang anak ko. Tinuring nila na parang kanilang sariling dugot laman ang bata. Kahit kailan ay hindi ko narinig sa kanila o hindi ko naramdaman ang mga salitang may anak na pala siya sa iba. They welcome me and my son as their own, Mama Mia, kaya masayang masaya ako. Laging masaya ang relasyon namin ni Richard. Oo, may tampuhan pero konti lang naman yon. Oo, may tampuhan pero naaayos din naman. Hanggang sa hindi ko nalaman, Mama Mia, na umuwi pala si Richard. It was a surprise for me na umuwi siya. At sa pag-uwi namin, Mama Mia, ay dun niya ako tinanong kung payag raw ba akong mag-spend ng lifetime kasama siya. Napakabilis ng lahat ng mga nangyari pero hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa, Mama Mia. Mula nung mamatay ang pinsan ko at si Well ay nalaman ko at napagtanto kong totoo nga palang napakaikli lamang ng buhay. Life is short para hindi mo gawin ang mga bagay na magpapasaya sa'yo, lalo na kung wala ka namang ibang sinasaktang tao. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay pumunta na rin ang mga magulang ni Richard sa amin. Pinagpaalam pa niya ako sa mga magulang ko kasama ang anak ko. Mama Mia, nung panahon na yun ay masayang masaya talaga ako. From that day, Mama Mia, ay naging masaya ang pakiramdam ko. Ganito pala ang totoong masaya, Mama Mia. Ganito pala ang totoong itinadhana para sa isa't isa. Hindi mo kailangang ipaglaban, hindi mo kailangang ipilit, hindi mo kailangang pilitin ang isang tao kung talagang mahal ka niya. Mama Mia, from that day, our life became more and more beautiful. I feel so much love. Until nadagdagan na ang munti naming pamilya dahil nabuntis ako. Pero wala si Richard sa tabi ko nung time na yon dahil bumalik na siya papuntang Canada. Pero at least, Mama Mia, pagpunta niya doon ay nag-resign pala siya sa kanyang trabaho para mag-for good na dito sa Pilipinas. Nung 8 months na ang tiyan ko ay nakauwi na rin siya. Nataon naman, Mama Mia, na COVID. Buti na lang talaga at nakauwi pa siya bago ako makapanganak. We were always planning our wedding pero laging napupuspone. Luckily, Mama Mia, this 2024 ay natuloy na talaga ang kasal namin. Inadopt na rin ni Richard ang anak ko at nakaapelyedo na ito sa kanya. Gustong gusto ko naman. Dahil sabi ni Richard ayaw niya raw na maging illegitimate child ang una kong anak. Kaya kahit hindi sa kanya ay anak pa rin daw ang turing niya dito. So Richard, thank you for always loving me.
and for loving my son and for loving our family. I was so lucky to have you as my lifetime partner. Alam mo, ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo dun sa wedding natin, yung wedding vow ko sa'yo, lahat yun totoo. But still, I'm always thankful dahil minahal mo ko. Despite sa lahat ng mga pinagdaanan ko, despite sa pagiging imperfect ko, you're truly an angel dahil sinagip mo ko sa mga panahong gustong-gusto ko nang sumuko. I love you, my husband, forever and always. To my cousin and to well in heaven, thank you for bringing Richard to my life. Alam kong kayo ang gumawa ng paraan at kayo ang rason kung bakit nagkatagpo ang daan naming dalawa. I hope masaya kayong dalawa dahil magkasama kayo. Huwag kayong mag-alala dahil mahal ako ni Richard at mahal niya ang anak ko. To my pinsan, again, sorry for everything. Hindi man tayo nagkausap ng masinsinan pero I know pinapatawad mo na ako. Every time na pakitaan mo ko sa aking panaginip. Even the night before my wedding, naramdaman kong nandito ka. Naramdaman kong niyayakap mo ko. You will always be my favorite cousin and you will always be the favorite tita ng anak ko. You and Well will always be a part of my heart kahit na ngayong wala na kayo. Ang totoo niyan ay hindi ko pa rin masyadong matanggap na wala ka na pinsan. Pero I know na masaya ka na kung nasaan ka man ngayon. To my in-laws sa family ng husband ko, Mapa, maraming salamat po dahil hindi niyo inisip na iba ang anak ko. Sa mga kapatid ng asawa ko, thank you dahil minahal niyo na parang tunay niyong pamangkin ang aking anak. Mahal na mahal ko rin kayo. Sa lahat ng bumubuo nitong iyong channel, Mama Mia, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin para i-share itong naging kwento ng buhay ko. Naway marami ang na-inspire at marami kayong natutunan sa naging kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lang po ang storya ng buhay ko. Oo, marami kaming mga pinagdaanan ni Richard pero sinamarize ko na lang ang lahat dahil kung hindi ay baka aabuti na tayo ng December bago pa matapos ang kwento ko. Hindi ko lubos maisip na mai-experience ko pa ang ganitong uri ng pagmamahal. Ang pagmamahal na nakikita ko lamang sa movies at sa mga teleserye. Marami akong mga maling ginawa. Marami akong mga maling desisyon dati. Pero still, binigyan pa rin ako ng regalo ng Diyos na maiaayos ko ang lahat. May mga nawala man sa buhay ko pero may mga dumating naman. May mga pumalit naman. I know na dahil sa mga pinagdaanan ko ay mas naging matibay ako. Mas naging matibay din ang paniniwala ko sa pag-ibig. Sana kayo din. Sana maniwala din kayo sa pag-ibig na kahit anong sakit pa ang pagdaanan mo. Kung talagang magpapatuloy ka lang at hindi ititigil ang paniniwala, pagdarasal at pagiging matatag, makikita mo pa rin sa huli ang taong itinadhana para sa'yo. Magtatagpo at magtatagpo din ang inyong landas. When the time is right, the Lord will always make it happen. Mama Mia, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Monique. Grabe naman ang naging kwento ng buhay ni Monique. Napakahaba pero napaka-worth it din naman. Ang dami-daming mga twists and turns pero ganun talaga ang buhay. May mga sorpresang yung iba ay hindi mo gusto, yung iba ay parang mapapatanong ka na lang, bakit ito nangyari, Lord? Sana hindi na lang. Pero lahat ng nangyayari sa ating buhay, lahat yon ay may rason, lahat yon ay meron talagang parang
parang future. Parang may dahilan kung bakit yan nangyari. At hindi mo maiintindihan sa ngayon habang pinagdadaanan mo yung sakit. Hindi mo maiintindihan habang nandyan ka pa at nakalubog pa rin sa putik dahil sa sobrang sama ng loob na iyong nararamdaman. Pero in time, naniniwala ako na kapag dumating na yung panahon na magiging masaya ka na ulit, kapag dumating na yung araw na matatagpuan mo na ang mga bagay at mga taong inilaan sa'yo ng Diyos, ay mapapasabi ka talaga na, oo nga pala. Kaya nga pala nangyari ang lahat ng yon dahil eto pala ang rason noon. Hindi ko sinasabing mabuting namatay si yung pinsan mo pero isipin mo, kung hindi nangyari ang pagkamatay ng pinsan mo at ni Well, hindi uuwi mula sa Canada itong si Richard. Hindi mo siya makikilala. Alam mo, malalaman mo talagang hindi para sa iyo si Well dahil simulat sa pool ng inyong relasyon at ng inyong koneksyon ay lagi na lang talagang komplikado ang lahat. Pero sa lahat ng mga pinagdaanan mo, masaya ako na masaya ka na ngayon sa buhay mo, Monique. Maraming salamat sa tiwala na pag-share mo nitong iyong kwento dito sa ating programa. Sa lahat ng mga nanonood o nakikinig ngayon, naway nagustuhan niyo ang kwento ni Monique. At kung nagustuhan niyo, please do like and share this video. And syempre sa mga hindi pa po nakapanood ng part 1 at part 2, andito po sa huling bahagi ng video na to ang part 1 tsaka part 2. At huwag kayong mag-alala, bukod sa part 1 at part 2 dyan sa screen niyo ay nandyan din sa description box below. Nandyan yung link, okay? Sa mga hindi pa nakapakinig, dapat pakinggan nyo mula part 1 hanggang part 3 dahil talaga namang maganda ang storya na ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Naway nakapag-subscribe ka na. Kung hindi pa, please do subscribe. Click the notification bell para na-update ka sa tuwing may bago tayong kwento na inilalabas, sorry. And syempre, huwag kalimutan na mag-share din ng sarili mong storya ng buhay. Mag-email lamang mamamia0317@gmail.com. Andyan po sa blue na line sa baba nitong video, andyan yung email address kung saan kayo mag-share ng sarili nyong mga kwento ng buhay. Muli, ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.